Holy Spirit. Amen. Kaya blessed morning at panalangin ng kapayapaan. Okay, panalangin ng pagpapala mula sa ating Panginoon. At maganda itong gospel sa umagang ito na kailangan nating maging matalino, kailangan nating maging wais sa pagtugon sa mga pangyayari sa daigdig na ito. Dahil mismo si Kristo nagsabi na kahit magulang sa anak, kapatid sa mga kapatid ay may chance o may possibility na magkaroon ng division, okay? Magkaroon ng paglaban-laban. So, ganito ang daigdig. Kaya kung titingnan natin, hindi lang yung relationship ang may contradiction, kundi pati yung pananampalataya. Kaya kung titingnan natin yung conversion of Paul na sa pagiging Hudyo ni Pablo at nagiging Kristiyano, nagiging alagad pa ni Kristo, unang pananaw niya ay ang Judaism lang ang may kumbaga totoong pananampalataya. Kaya yung pagdating ng Kristyanismo ay tinutugis ito ni Pablo hanggang pinatay, kinulong. So, yun ang nangyayari. Kaya kung titingnan natin sa gospel, laging sinasabi ni Jesus na dahil sa akin, pwede kayong mapapahamak, mamamatay, pwede kayong ikukulong. Pero ang paalala ni Kristo, huwag kayong matakot dahil ang banal na Espiritu ay patuloy na nagpapahayag kung ano ang dapat gawin kahit sa pananalita o ipagkaloob ng Panginoon. So ito yung panawagan sa kahit kay Pablo, kahit kay Kristo, na all Christians are called to conversion. Ano bang ibig sabihin ng conversion? Ano bang dapat baguhin? Ano bang dapat ayusin? Ano bang dapat tingnan? Kasi ang daigdig ay di ba, kung bakit divided hanggang ngayon ang tao dahil magkaiba ang paniniwala, magkaiba ang definition, magkaiba ang understanding, magkaiba yung status, yung katayuan ng bawat isa sa daigdig na ito. So dito binanggit na we are prone to division, nagkawatak-watak o pagkabahabahagi ang tao dahil sa pagkakaiba. Okay? Dahil marami tayong pagkakaiba. Okay? Paano ba natin tutugunan ito sa ganitong lipunan o ganitong pamumuhay? Anong dapat gawin ng tao sa pagkakaiba natin? Ang linggong ito ay week of prayer, okay? For all Christians. Kaya isa ito sa mga dapat din nating tingnan na ang daigdig ay merong pagkakaiba, minsan mga panlulupig sa karapatan o paniniwala, pananampalataya. So ano ang dapat tingnan ng tao? Ito yung pinaka-recommendation, all Christians are called to conversion. Okay, ano bang dapat baguhin natin? Kapag katotohanan na ang nagtutulak sa iyo, maging malaya ka nito. Di ba si Pablo ay talagang paninindigan niya na kami ang tunay na simbahan, Judaism, ang tunay na religion. And then talagang kahit sa kamatayan, tinutugis nila yon. So maging sa mga paniniwala ng bawat isa, bakit ba nagkaiba yung paniniwala natin? Isa lang pinagmulan natin kay Noah, di ba? Nagkasala si Adan at Eva, nilinis ng Diyos, kaya yung lahi natin kay Noah, sa mga anak ni Noah. And then, kay Isaac, tayo'y nasa lahi ni Jacob. Okay, kahit kay Esau, kung titingnan natin, magkalaban din. Mula pa kay Cain at Abel ay meron na talagang hindi pagkakaunawaan. So ganito ang daigdig. Kaya isa ito sa mga nakikita natin during Paul conversion ay yung katotohanan. Nagsasaliksik siya gusto niyang ipahayag ang katotohanan. Pero yun nga, sa patuloy nating pagsasaliksik sa katotohanan, doon nakita natin yung tunay at totoo. Kaya maganda ito na huwag tayong matakot sa pagsasaliksik na katotohanan dahil matatagpuan talaga yun ng tao. Okay? So, ito yung naging result kay Pablo sa pagtutugis niya. The result is change of heart, change of mind,
change of faith, maging sa direksyon ng kanyang pamumuhay. So when Paul received the grace of God, mahalaga ito. Kasi kung mula sa Diyos ang espiritu na meron ka, yung paniniwala na meron ka, kahit nagkasal ang tao, kayang baguhin niya ng Panginoon. So when Paul received the grace of God, ano bang nangyari sa kanya? Nagbago. Kailang may nangyari, nabulag sa in 3 days. At doon niya nasaksihan ang tunay na Diyos. So yun ang mangyari sa tao, may mangyayari muna at doon natin masaksihan ng katotohanan. Kasi yun nga, iba yung pinanindigan natin. Pero kung ikaw ay nasa Diyos na, okay, hindi natin may mangyayari pa and then makita natin ang katotohanan. All Christians are called to conversion dahil kung titingnan natin, magkaiba yung paniniwala ng bawat isa sa daigdig na ito. So, yung walang ibang pwedeng magbago sa lahat kundi sa pamamagitan ni Kristo, yung banal na Espiritu. Di ba yung Holy Spirit ay hanggang ngayon nagpatutuo tungkol sa katotohanan. Kaya kung natanggap natin yung grace of God, yung love of God, yung mercy ng ating Panginoon, doon natin magtagpuan yung katotohanan. Okay? So, sa panahon kasi natin, religions create division, theology distinct with each other. Okay? But faith and love with God unites people. So ito yun ang maganda, pinakamagandang recommendation. Accepting God will overcome all doubts and division. Pag sinasabing accepting God, ang Diyos kasi ay beyond of time, beyond of matter, okay, beyond of anything. Kaya pag sinasabing accepting God, ay dapat lahat, okay? Walang exclusive na pag-iisip, kundi inclusive. Okay? Ganon yung pinaka-understanding natin pag accepting God will overcome all doubts and division. So yung lahat na tumanggap sa mabuting balita ni Kristo, yon nakakaranas sila ng magandang, di ba? Sa Old Testament kasi exclusive talaga eh. Kahit sa Yahweh, nagbanggitin na itong lahi lang ni Jacob, itong Israel, ang kanyang bayan. Pero nung dumating si Kristo, nakita niya na we are all God's children. Kaya isa ito sa magandang tagumpay na nagawa ni Jesus. Kaya namangha din ang Ama sa nagawa ni Kristo dahil nagkaroon tayo ng inclusiveness na lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay mga anak ng Diyos. So, hindi na tayo makakaranas ng competition. Di ba? Isa pa yan eh. Para kasing competition na lahat. Kahit sa pananampalataya, competition. Nagkaroon ng comparison. Now, kung ang pagtingin natin sa pagsamba, pagtanggap sa Diyos ay pangkalahatan gaya kay Kristo, so wala na tayong competition, walang doubts. So, hindi natin tinitingnan yung pagkakaiba natin, yung lahi, yung teolohiya, okay? Teolohiya kasi iba-iba yung mga understanding ng bawat theologians. So parang doon din yung basis natin. Merong basis tayo eh. Yung pangangaral ni Kristo. So maiintindihan mo lahat kung mararanasan ang kagandahan ng ugnayan ng bawat isa kung tinatanggap natin ang Diyos ng buong buo. Hindi yung possessive na mananampalataya na kami lang ang may hawak ng katotohanan. So hindi ganon yung pananaw ni Kristo tungkol sa pagiging anak ng Diyos o pagiging lingkod ng Panginoon. Okay? So maabot natin yung pagbabagong loob sa Diyos, yung pagbalik loob sa Diyos, kung totally natanggap mo na ang katotohanan. Kasi pag kiniklaim ang katotohanan, parang ay kami lang, kayo hindi. So hindi ganon. So dahil sa Diyos, okay, ang Diyos patuloy na nagpahayag sa tao, nangangaral, binabago yung puso natin, pag-iisip natin, kaya yung katotohanan ang nangingibabaw sa tao. Yung karunungan, yung interpretasyon, yung pagsunod, so yun ang nangibabaw. Kaya lumalabas ang tama at katotohanan dahil kalooban ito ng Diyos sa tao na mahayag.
Okay? Maganda itong sinabi dito, unless we undergo conversion, you have not truly accepted the gospel. Di ba yung mga taong hindi pa nagbago, hindi makakristo yung kanyang pananaw, so yun, talagang hindi natin totally makamit itong total conversion na maka-Diyos. Kasi iba na nga nung dumating si Kristo, iba na yung way, kahit sa pagsamba, maraming mga aral si Kristo. Kaya hindi na kautusan, hindi na batas, kundi pananampalataya na yung panahon natin. Kaya ngunit dahil sa kagandang loob ng Diyos, magulo man ang pagtingin natin sa mundo, maging sa pananampalataya, pero tinawag pa rin niya tayo upang maglingkod. Yan. Yun lang naman dapat maglingkod ang tao. Hayaan mo na. Hayaan mo na yung mga pangyayari ngayon kasi bahagi lang talaga yan. Ang mahalaga ay tinawag tayong maglingkod, magpatutuon, that God is there. Okay? Present ang Diyos sa lahat ng pangyayari ng ating pamumuhay. At sa panahon na andyan ang Diyos, ipinapaunawa niya ito sa tao, sa mga taong nagsasaliksik ng katotohanan. So mahalaga yon na hanggang ngayon ay hindi tayo bumibitaw sa paglilingkod sa katotohanan at pagtanggap kay Kristo at doon na ilahad, okay? Doon nahahayag ang katotohanan. Imagine na si Pablo 3 days. Siguro kung hindi yun nabulag si Pablo, hindi niya maintindihan ang tungkol kay Kristo sa New Testament. Kasi nangangaral na si Jesus, namamangha nga ang mga Pariseo, Saduceo. Pero wala nga hindi nila tinanggap yung panibagong testamento. Kaya nagkaroon ng hadlang o division. Kaya naging possessive na yung pananampalataya na Judaism lang ang may hawak ng katotohanan. So sa kaunting pagkakamali, malaking gusot o malaking agwat ang ibinabalik nito sa tao. Kaya kung galit, kung comparison, kung competition, kung pride ang nangibabaw sa tao, so anong mangyari? So yun, kaya merong mga karahasan nangyayari. Kaya kung titingnan natin, kung ang pagtugon natin sa mundong ito na puno ng sitwasyon o division o pagkakaiba ay competition pa rin. So anong mangyari sa atin? Parang magkaiba tayo sa isa't isa. Okay? So, ano ba ang aral ng ating gospel? Maganda itong sinabi ng ating gospel na kailangang maging matalino tayo at maging maamo. Dahil ang mundo ay napapalibutan ng maraming bitag. Okay, take note. Sa panahon kasi na kapag ang pagtingin natin sa pananampalataya ay parang comparison, di ba? Competition. Pride ang nangibabaw dyan. Okay? Para bagang hindi natin matanggap yung isa't isa na magkakapatid tayo. Isa lang ang pinagmula natin at tayo mga anak ng Diyos. So, dapat maging maalam ang tao at makita niya kung ano tayo. Di ba? Lahat naman tayo ay may pananampalataya sa Diyos. Magkaiba lang yung lingwahe, way of worship. Yun lang pagkakaiba. Pero Diyos ang sinasamba natin. So kung naintindihan natin yan, doon na mangibabaw yung totally conversion na natanggap na natin lahat ng mga pagbabago. Gusto kasi natin fix na kung ano noon, yun na ngayon. May pagbabago nga. Kahit ang Diyos nagbago yung kanyang ang kanyang pagtingin. Hindi naman pagtingin, yung kanyang paano mapanumbalik ang tao. Dati kasi batas Kapag hindi ka sumunod, mamamatay. Ganon. Pero nung dumating yung mahabang panahon na ang tao ay hindi pa rin nagbago, so dumating si Kristo, pinapakita niya is love. Okay? Pinapakita ni Kristo ay pagpapatawad at pagmamahal. So hindi na paghuhusga, kundi ililigtas na tayo. Ang gagawin lang ni Kristo ay aalisin itong mga kasamaan kung maging ganap ng lahat ng bagay. Kaya yun mangyayari mga kapatid. Ay wag nating ipagmalaki na tayo'y ganito. Dapat ang ipagmalaki natin kung
totally converted na ba tayo sa pananampalataya? Kasi hindi naman religion ang tinitingnan ni Kristo eh. Puso ng tao. Okay? Paano mo sinasabuhay ang pananampalataya? So kung hindi mo kaya, kung hindi mo lubos maunawaan, then ano bang dapat gawin ng tao? Di ba sabi ni Jesus na, I am the way, the truth, and the life. Ngayon, kung hindi nyo alam, lumapit kayo sa Diyos. Okay? Hindi nyo alam ang katotohanan, then magsasaliksik, hingiin sa Diyos. And then ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So trust the process of God. Minsan kasi gusto nating tayo ang, di ba? Gusto nating baguhin ang mundo. Gusto nating baguhin ang Pilipinas. Pero ano bang dapat baguhin ng tao? Ang puso, ang pananaw ng tao. Dapat yung pag-ibig nga eh. Okay? Trust the process of God. Trust the will of God. Be with God. Okay? For security reason. Kasi kung lumihis na tayo sa kalooban, kasi si Kristo kahit sa kamatayan, hindi siya natitinag doon. Kasi kalooban ng Ama eh. Diba? So, pag kalooban ng Ama ang sinusunod natin, kahit pangit na pamamaraan sa tingin ng tao, yun ay pinaka-tumpak na paraan para mapagtagumpayan ang daigdig. So, ganun dapat ang pagtingin natin. Be wise, like a serpent, sabi ni Kristo, and be humble like a dove. Kasi kung galit na ang mangibabaw sa atin, pride, yun, mahuhulog tayo sa bitag ng daigdig. Kasi napakatindi yung daigdig ngayon. Kaya kailangan natin ng kahinahunan at pamamaraang espiritual para lubos nating makamit. Okay? Makamit itong katotohanan na gusto natin. Kaya mga kapatid, gaya kay Pablo, nagbago ang kanyang pananaw, ay pamumuhay, kahit sa lifestyle niya. Imagine, siya ay isang Hudyo, dalubhasa. Pero nung naging Kristiyano siya, simpleng tao na lang. Hindi na siya materialistic pa, hindi na position. Kundi ang sabi niya, ang buhay niya ay para kay Kristo. At tagumpay yon sa panahon na ginagawa niya. Okay, good luck. God bless. Naway maintindihan natin na may pamamaraan ang Diyos paano baguhin ang lahat. So, hindi sa dahas, hindi sa competition, hindi sa galing, kundi sa pagiging maamo at pagiging wise sa daigdig na ito. Amen? And the name of the Father, the Son,